Ito hong Department of Public Works and Highways ay nanindigan na mas marami pa rin naman ang kanilang mga tauhang matitino sa kabila ho ng mga kontrobersiyang ibinabato laban sa kanila. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Iginiit ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na sa kabila ng mga isyu sa loob at labas ng kagawaran, naniniwala siyang mas nangingibabaw pa rin ang mga matitinong kawani kumpara sa ilang tiwaling individual na sumisira sa reputasyon ng ahensya. Sa inilabas na mensahe ni Bonoan kasunod ng ilang isyu sa ahensya, ayon sa kanya, hangad niyang tuluyang maresolba ang mga problemang dulot ng mga tiwali at mandaraya. Hinikayat din niya ang publiko na makaisa sa paglaban sa anomalya sa pamamagitan ng direktang pagsusumbong sa kanilang tanggapan, partikular hinggil sa mga questionabling mga proyekto. Hangad po nating lahat ang kalutasan ng problemang ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Samantala, inihayag ng kalihim na magpapatuloy ang mga hakbang ng ahensya upang tugunan ang mga issue. Kabilang dito ang paglulunsad ng Committee on Anti-Graft and Corrupt Practices na magsisilbing sumbungan ng mga reklamong may kaugnayan sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Nagpataw na rin si Bonoan ng mga preventive suspensions at reassignments sa ilang kawani ng ahensya na sangkot sa mga irregularidad bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon. Dagdag pa niya, patuloy ang kanilang validation sa mga flood control projects, partikular sa Bulacan, kasabay ng fraud audit kaugnay ng mga ulat ng ghost projects na natuklasan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naturang lugar. Tuloy-tuloy po ang pag-validate kung nandiyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6, 7, and 8 sa mga isinubmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron ng sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda-dudang proyekto sa Bulacan First District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.